Malamig ang hangin na nagmumula sa aircon ng malawak na dining hall ng Villa Esperanza. Ngunit para kay Doña Hiraya Montesillo, ang lamig ay tila nagmumula sa sarili niyang dibdib. Kumikislap ang mga kubyertos na pilak sa ilalim ng engrandeng chandelier, kasing kislap ng mga ngiti na ipinupukol sa isa't isa ng kanyang bugtong na anak na si Lucio at ng nobya nitong si Sinag del Mundo. Lahat ay perpekto, mula sa pagkakaluto ng steak, sa aroma ng mamahaling alak, hanggang sa malamyos na tugtugin mula sa nakatagong speaker. Perpekto. Isang salitang kinamumuhian ni Hiraya sa mga sandaling iyon, dahil alam niya, sa kanyang edad at karanasan, na lahat ng sobrang perpekto ay nagtatago ng isang malaking kasinungalingan. Ma, hindi ka ba masaya para sa amin? Ang tanong ni Lucio ay pumutol sa kanyang malalim na pag-iisip. Ibinaling niya ang tingin sa anak. Si Lucio, ang kanyang nag-iisang yaman. Isang bilyonaryo sa sarili nitong karapatan. Matalino sa negosyo, ngunit sa paningin ni Hiraya ay isa pa ring batang lalaki na kailangan ng gabay, lalo na sa usaping puso. Anak, kailan ba ako hindi naging masaya para sa'yo? Sagot ni Hiraya, isang pilit na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Because you're so quiet tonight, Ma, sabi ni Lucio habang inaabot ang kamay ni Sinag sa ibabaw ng mesa. May problema ba? Pagod lang siguro, hiho. Si Sinag, na kanina patahimik, ay nagsalita sa wakas. Ang boses nito ay parang musika, malambing at puno ng pag-aalala. Tita, I hope everything is alright. Kung gusto niyo po, I can ask our helper to prepare you some tea after dinner. Isang perpektong kilos mula sa isang perpektong nobya. Ngunit sa likod ng mga matang yon, sa likod ng malaanghel ng ngiti, ay may nakikita si Hiraya na hindi niya magawang ipaliwanag. Isang kislap ng pagkalkula. Salamat, Hija, pero ayos lang ako. Sagot ni Hiraya, pinanatiling kalmado ang boses. Itinaas ni Lucio ang kanyang kopita. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pag-ibig at pananabik. Ma, simula niya, may mahalaga akong anunsyo at gusto kong ikaw ang unang makaalam. Humigpit ang kapit ni Hiraya sa kanyang sariling kopita. Heto na, ang sandaling kinatatakutan niya. Sinag and I, we've decided to get married. In fact, I'm planning to formally propose to her this weekend. Para kay Lucio, ang mga salitang iyon ay isang anunsyo ng kaligayahan. Para kay Hiraya, iyon ay isang deklarasyon ng digmaan. Nakita niya kung paano biglang nagliwanag ang mukha ni Sinag. Hindi lang isang simpleng liwanag ng kaligayahan. Ito ay liwanag ng tagumpay. Lalo na nang idagdag ni Lucio, at bilang regalo ko sa kanya, I will be transferring some of Valderrama Prime Holdings assets under her name as soon as we get married. Doon, nakita ni Hiraya ang totoong kislap sa mga mata ni Sinag. Isang kislap na hindi maipagkakamali. Ang kislap ng kasakiman. That's wonderful news, anak, sabi ni Hiraya. Ang bawat salita ay tila may bigat ng 100 libra. Matapos ang hapunan, inihatid ni Lucio si Sinag. Naiwan si Hiraya sa katahimikan ng kanyang mansyon. Naglakad siya patungo sa library, isang silid na puno ng mga libro at alaala ng kanyang yumaong asawa. Tumayo siya sa harap ng malaking oil portrait ng kanilang pamilya noong si Lucio ay isang paslit pa lamang. Bumalik sa kanyang alaala ang sinabi ng kanyang asawa noon bago ito pumanaw. Hiraya, tandaan mo, sabi nito, ang pera ay kayang bilhin ang pinakamagandang maskara, pero hindi nito kayang itago ang tunay na laman ng isang puso. Matuto kang tumingin hindi sa kinang, kundi sa kaluluwa. Paano niya maipapaintindi yon kay Lucio? Paano niya bubuksan ang mga mata ng kanyang anak na nabubulagan sa isang perpektong pagkukunwari? Pinindot niya ang isang maliit na intercom sa dingding. Dalisay? Tawag niya sa kanyang pinagkakatiwalaang kasambahay
na halos kapatid na ang turing sa kanya. Po, senyora, sagot ng boses mula sa kabilang linya. Pumunta ka dito sa library. May kailangan tayong pag-usapan. Agad. Ilang sandali lang ay pumasok na si Dalisay, isang babaeng nasa edad 50 na may mga matang puno ng katapatan. Ano po iyon, senyora? Mukhang malalim po ang iniisip ninyo. Hindi sumagot si Hiraya. Tumingin lang siyang muli sa litrato sa mga mata ng kanyang asawa na para bang humihingi ng lakas. Pagkatapos ay humarap siya kay Dalisay. Ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng pag-aalala, kundi ng isang matibay at mapanganib na determinasyon. Isay, sabi niya sa mahinang boses na may bigat ng isang utos. Bukas, hindi na ako si Doña Hiraya. Nagtaka ang mukha ni Dalisay. Ano po ang ibig ninyong sabihin, senyora? Huminga ng malalim si Hiraya. Inihahanda ang sarili sa gagawing kabaliwan. Tulungan mo akong maging isang simpleng tagahugas ng pinggan. Isang estranghero ang tumingin pabalik kay Hiraya mula sa salamin. Ito ay isang babaeng may kulubot sa paligid ng mga mata na sadyang idiniin ng makeup. Ang kanyang buhok, na dati laging nakaayos, ay bahagyang ginulo at nilagyan ng ilang hiblang puti. Ang kanyang mamahaling bestida ay napalitan ng isang kupasing uniforme ng serbisyo at ang kanyang mga kamay na dati pinalamutian ng mga alahas ay hubad at simple na ngayon. Wala na si Doña Hiraya Montesillo. Ang babaeng nasa harap niya ay si Hira, isang matandang naghahanap ng trabaho para matustusan ang sarili. Senyora, sigurado po ba talaga kayo dito? Basag ni Dalisay sa katahimikan. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Hawak niya ang isang lumang bag na siyang gagamitin ni Hiraya. Mas sigurado pa ako ngayon kaysa sa buong buhay ko, Isay. Sagot ni Hiraya. Ang kanyang boses ay matatag sa kabila ng kaba sa kanyang dibdib. Huwag mo akong tawaging senyora simula ngayon. Ako si Hira. Ang paglalakbay patungo sa Restaurant Habi ay ang pinakamahabang biyahe sa buhay ni Hiraya. Hindi siya dumaan sa marangyang pangunahing pasukan kung saan siya karaniwang tinatanggap na parang isang reyna. Sa halip, dinala siya ni Dalisay sa likurang pinto, sa daanan ng mga empleyado at ng mga basurahan. Ang amoy ng mamahaling pabango sa loob ng restaurant ay napalitan ng pinaghalong amoy ng mantika, sibuyas at basang sahig. Ito ang mundo na hindi niya kailanman nakita, ang anino sa likod ng kinang na ipinagmamalaki ng kanyang anak. Ang kusina ay isang magulong mundo, sigawan ng mga chef, kalampagan ng mga kaldero at kawali, at ang walang tigil na agos ng mga maruruming plato. Itinuro siya sa pinakasulok na bahagi, ang washing area. Isang bundok ng mga plato, baso, at kubyertos ang sumalubong sa kanya. Hira, ikaw ang bago, hindi ba? Sabi ng isang matabang lalaki na may nakasulat na Chef Anton sa kanyang uniforme. Walang patumpik-tumpik dito. Bilisan mo ang kilos mo kung ayaw mong masisante sa unang araw mo pa lang. Tumango lamang si Hiraya. Nilunok niya ang kanyang pride, isang bagay na halos kasing pait ng sabong panlaba na bumubula sa kanyang mga kamay. Sa unang oras, pakiramdam niya ay sasabog ang kanyang likod. Ang kanyang mga kamay, na sanay sa lambot ng mga seda at sa bigat ng mga papeles, ay nanakit at namula sa init ng tubig at sa bigat ng mga plato. Ilang beses siyang napagalitan dahil sa kanyang kabagalan. Hoy, matanda! Hindi ito pag-eehersisyo. Trabaho ito. Sigaw muli ni Chef Anton. Bawat sigaw ay tila isang punyal sa kanyang karangalan. Ngunit sa tuwing nararamdaman niya ang pagnanais na sumuko at isigaw kung sino talaga siya, naaalala niya ang ngiti ni Lucio at ang pekeng kislap sa mga mata ni Sinag. Hindi. Kakayanin niya ito para sa kanyang anak. Ilang oras pa ang lumipas. Ang pananghalian ay nagsimula nang dumagsa. Mas bumilis ang ritmo sa kusina, mas dumami ang hugasin. Si Hiraya ay tila isang anino na lamang sa sulok, nakayuko,
walang tigil sa pagkuskos, at sa kanya ito nakita. Mula sa maliit na bintana na nag-uugnay sa kusina at sa dining area, natanaw niya ang isang pamilyar na figura. Si Sinag del Mundo. Naglalakad ito papasok na tila isang diyosa. Suot ang isang puting bestida na lalong nagpapatingkad sa kanyang kagandahan. Mag-isa lamang ito. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Hiraya. Napahigpit ang hawak niya sa basong kanyang pinupunasan. Naglakad si Sinag sa loob ng restauran. Ang kanyang mga mata ay malikot, na para bang may hinahanap. Dumaan ito malapit sa pasukan ng kusina. Sa isang saglit dumaan ang tingin nito sa direksyon ni Hiraya, ngunit ang mga mata nito ay tumagos lamang, na para bang si Hira ay isang kasangkapan, isang bagay na hindi karapat-dapat pag-ukulan ng pansin. Mabilis na yumuko si Hiraya, nagtago sa likod ng isang tore ng mga malinis na plato. Ang kanyang paghinga ay mabigat. Ang pagiging invisible, ang pagiging isang anino, ay masakit. Pero ito rin ang kanyang pinakamalaking sandata. Pinanood niya si Sinag na umupo sa isang mesa sa pinakasulok na bahagi ng restauran, isang lugar na medyo pribado. Inilabas nito ang kanyang telepono. Pagkatapos ng ilang sandali, nagsimula itong makipag-usap. Hindi marinig ni Hiraya ang mga salita, ngunit nakita niya ang pagbabago sa ekspresyon ng mukha nito. Ang malaanghel ng ngiti ay nawala, napalitan ng pagkayamot at pagkabalisa. Sinamantala ni Hiraya ang pagkakataon nang utusan siyang maglabas ng isang tray ng mga kubyertos malapit sa kinaroroonan ni Sinag. Dahan-dahan siyang naglakad, yumuyuko, umiiwas na mapansin. Habang papalapit siya, unti-unti niyang naririnig ang boses ni Sinag. Hindi ito malambing na parang musika. Ito ay matigas, galit at puno ng desperasyon. Nang siya ay nasa tamang distansya na, narinig niya ang mga salitang magpapatunay sa lahat ng kanyang kinatatakutan. Kailangan ko ng mas malaking pera. Narinig niyang sabi ni Sinag sa mahinang ngunit madiin na boses. Huwag ninyong idamay ang kapatid ko dito. Ang mga salitang kapatid at pera ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa isipan ni Hiraya habang siya'y pabalik sa impyerno ng kusina. Hindi na ito simpleng hinala. Ito ay isang katotohanang nagsisimulang mabuo, isang palaisipan na unti-unti niyang nabubuo ang mga piraso. Ang sakit ng kanyang likod at ang hapdi ng kanyang mga kamay ay nawala. Napalitan ng isang matinding determinasyon na nag-aalab sa kanyang dibdib. Kailangan niyang makakita ng higit pa. Kailangan niya ng ebidensyang hindi maitatanggi. Hindi niya kinailangang maghintay ng matagal. Kinabukasan, sa parehong oras ng pananghalian, ang buong kusina ay biglang nataranta. Ang dahilan, ang biglaang pagdating ng may-ari, si Lucio Valderrama. At syempre, kasama nito ang kanyang nagniningning na nobya, si Sinag. Mula sa kanyang pwesto, kitang-kita ni Hiraya ang pagpasok nila. Nakita niya kung paano bumukas ang mga pinto para sa kanila, kung paano yumuko ang mga staff, kung paano ngumiti ang lahat. Ngunit ang tanging tinitingnan niya ay si Sinag. Sa tabi ni Lucio, siya ay muling naging isang anghel. Ang kanyang mga ngiti ay matamis. Ang kanyang mga kilos ay mahinhin. Umupo sila sa paboritong mesa ni Lucio, ang isa na may pinakamagandang tanawin. Si Hiraya, na ngayon ay mas alerto kaysa dati, ay nanatiling nakamasid mula sa bintana ng kusina. Tingnan mo naman sila, ang bagay-bagay, bulong ng isang kasamahan niyang tagahugas. Sana all. Hindi umimik si Hiraya. Nakita niya kung paano personal na pinagsilbihan ni Lucio si Sinag. Inilalagay ang pagkain sa plato nito. At bilang ganti, kumuha si Sinag ng isang piraso ng steak. Dahan-dahang isinubo ito kay Lucio. Isang eksenang perpekto para sa isang pelikula. Isang eksenang nagpangiti sa lahat ng nakakita, maliban sa isang matandang babae sa kusina na nakakakita sa likod ng lahat ng pagkukunwari. Ang buong pananghalian ay isang pagtatanghal ng perpektong pag-ibig. Ngunit alam ni Hiraya
na lahat ng pagtatanghal ay may katapusan. Maya-maya, tumunog ang telepono ni Lucio. Tumayo ito. "Excuse me for a moment, my love." Isang mahalagang tawag mula sa board. Hinalikan niya si Sinag sa noo at naglakad palabas ng restaurant para sa mas pribadong pag-uusap. Ito na ang pagkakataon. Pinanood ni Hiraya kung paano agad nagbago ang anyo ni Sinag sa sandaling mawala si Lucio sa kanyang paningin. Ang matamis ng ngiti ay naglaho na parang bula. Napalitan ito ng isang malamig at naiinip na ekspresyon. Inilabas niyang muli ang kanyang telepono, ang kanyang mga daliri ay mabilis na nag-type. Isang batang waitress, marahil ay bago pa lamang, ang lumapit sa mesa ni Sinag upang punuin ang baso nito ng tubig. Sa kanyang panginginig, marahil dahil sa kaba na magsilbi sa nobya ng kanilang boss, isang maliit na patak ng tubig ang tumalsik mula sa pitzel at tumama sa dulo ng mamahaling sapatos ni Sinag. Isang patak lamang, ngunit para kay Sinag, iyon ay isang kasalanang hindi mapapatawad. "Ano ba?" ang matigas na sabi ni Sinag, sapat na para marinig ng mga kalapit na mesa. Hindi ito pasigaw, ngunit ang lamig nito ay tumatagos sa buto. Sorry po ma'am, hindi ko po sinasadya." Nanginginig na sabi ng waitress. Mabilis na kinukuha ang isang napkin upang punasan ito. "Huwag mong hawakan yan," pigil ni Sinag. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. "Are you blind? Tanga ka ba? Alam mo ba kung magkano ang halaga ng sapatos na ito? Baka katumbas na ng 1 taon mong sweldo." Namutla ang waitress. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. I'm so sorry po, ma'am. I want to see your manager, now." Utos ni Sinag. "People like you don't belong here. You're fired." Nakatayo si Hiraya sa may pasukan ng kusina. Ang kanyang dugo ay kumukulo. Ang bawat masakit na salita ni Sinag ay tila sampal sa kanyang muka. Ito na. Ito na ang tunay na kulay na matagal na niyang hinihintay na lumabas. Nang makita niyang papalapit ang manager na may takot sa muka, alam ni Hiraya na kailangan niyang gumawa ng isang bagay. Kailangan niyang subukan ang babaeng ito. Kailangan niyang makita kung hanggang saan ang kasamaan nito. Dahan-dahan, kumuha si Hiraya ng isang tumpok ng mga luma at mumurahing plato. Naglakad siya papalabas ng kusina na para bang may kukunin sa kabilang dulo. Habang papalapit siya sa mesa ni Sinag, aksidente niyang binitiwan ang mga plato. Crash! Ang tunog ng nababasag na pinggan ay umalingaw-ngaw sa buong restaurant. Ang lahat ng atensyon ay napunta sa kanya. Lumingon si Sinag. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkainis. Tiningnan niya si Hira, mula ulo hanggang paa. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkasuklam at pang-aalipusta. Hindi para sa isang taong nagkamali, kundi para sa isang basurang nakakalat sa kanyang harapan. Sa harap ng manager at ng umiiyak na waitress, malamig na nagsalita si Sinag. Ang kanyang boses ay malinaw at mapanlat. "Mga walang silbi," sabi niya habang nakatingin kay Hiraya, ngunit ang salita ay para sa lahat. Ito ba ang klase ng mga taong hinahayaan ni Lucio sa pamamalakad niya? Gabi na nang makauwi si Hiraya sa Villa Esperanza. Ang kanyang katawan ay pagod na pagod, ngunit ang kanyang isipan ay masigla. Habang tinutulungan siya ni Dalisay na alisin ang kanyang disguise, ibinahagi niya ang lahat ng kanyang nakita. "Tama po ang kutob ninyo, senyora," sabi ni Dalisay. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Ang babaeng yan ay isang ahas. "Mas masahol pa sa ahas, Isay," sagot ni Hiraya. "Pero hindi pa ito sapat. Kailangan ko ng mas matibay na ebidensya." Tumahimik si Dalisay sandali, na para bang may mabigat na sasabihin. "Senyora, may ipinagawa po kayo sa aking investigasyon tungkol sa sinabi niyang kapatid. May nalaman na po ako." Napatingin si Hiraya kay Dalisay. Ang kanyang mga mata ay nagtatanong. "Senyora, nalaman ko na po kung bakit kailangan ni Sinag ng pera." Huminga ng malalim si Dalisay.
Ang kapatid niya po, si Mark, suga pa po sa sugal at may utang siyang 10 milyon. Sa itaas ng syudad, sa loob ng isang opisina na gawa sa salamin at bakal, ang mundo ni Lucio Valderrama ay perpekto. Mula sa kanyang bintana, tanaw niya ang mga gusaling tila mga laruan, isang paalala sa lahat ng kanyang napagtagumpayan. Siya ang hari ng kanyang imperyo. Ngunit ang pinakamahalaga sa lahat ng kanyang tagumpay ay hindi ang mga numero sa stock market o ang mga bagong kontrata. Ito ay ang larawan ni Sinag del Mundo na nakatayo sa kanyang mesa. Kinuha niya ang isang maliit na kahon na yari sa velvet mula sa kanyang drawer. Dahan-dahan niya itong binuksan. Sa loob, isang diamanteng singsing ang kumikinang, sumasalamin sa mga ilaw ng syudad. Ito na, ang simula ng habang buhay na pinapangarap niya. Naalala niya ang unang beses na nakita niya si Sinag. Sa isang charity gala na puno ng mga taong nagpapakitang gilas, si Sinag ay nakatayo sa isang sulok, simple ngunit eleganteng. Hindi ito napapalibutan ng mga alahas o ng mga maiingay na kaibigan. May hawak itong libro. Sa mundong puno ng pagkukunwari, si Sinag ay tila isang hininga ng sariwang hangin. Niligawan niya ito hindi bilang isang bilyonaryo, kundi bilang si Lucio. At minahal siya nito pabalik. Ganoon ang paniniwala niya. Isinara niya ang kahon ng singsing. Kailangan niyang ibahagi ang balitang ito. May isang tao siyang kailangang unang makaalam. Kahit pa alam niyang hindi ito magiging madali. Kinuha niya ang kanyang telepono at idinayal ang numero ng kanyang ina. Ma, bati niya nang sagutin nito ang tawag. Lucio, anak, napatawag ka? Ang boses ni Doña Hiraya ay kalmado, ngunit may naririnig si Lucio na pag-iingat sa likod nito. Of course, ma. I just want to share some good news, sabi niya. Hindi maitago ang nangiti sa kanyang boses. I'm proposing to Sinag this weekend. Ikaw ang unang nakakaalam. Isang sandali ng katahimikan ang sumunod sa kabilang linya. Isang katahimikang mas mabigat kaysa sa inaasahan ni Lucio. Anak, sigurado ka na ba dyan? Agad na nawala ang nangiti ni Lucio. Napalitan ito ng bahagyang pagkayamot. Ma, we've talked about this. Mahal ko siya. Ang pagmamahal ay hindi sapat, Lucio. Kailangan ng tiwala, ng pagkakilala sa buong pagkatao. At sa tingin mo hindi ko siya kilala? Putol ni Lucio. Ang kanyang boses ay tumaas ng bahagya. Kilala ko siya higit kanino man. She's kind. She's smart. She's perfect. Walang perpektong tao, anak. Napabuntong hininga si Lucio. Heto na naman sila. Ang walang katapusang pagdududa ng kanyang ina. Ma, I love her. Hindi ba sapat yon? Bakit palagi na lang meron kang pagdududa? I'm not a child anymore. Alam ko ang ginagawa ko. Lucio, gusto ko lang ang makakabuti para sa'yo. Kung gusto niyo po ang makakabuti para sa akin, then be happy for me. Please. Pakiusap ni Lucio bago tuluyang tapusin ang usapan. I have to go, ma. May meeting pa ako. Ibinaba niya ang telepono nang may bigat sa dibdib. Bakit hindi maintindihan ng kanyang ina? Bakit hindi nito makita ang nakikita niya kay Sinag? Upang pawiin ang inis, nagpasya siyang sorpresahin si Sinag. Nagkita sila sa isang maliit na cafe. Sa sandaling makita niya itong papalapit, suot ang isang simpleng bestida at ang paborito niyang ngiti. Lahat ng kanyang pagkayamot ay naglaho. Si Sinag ang kanyang kapayapaan. Hi, love. Bati nito. Humalik sa kanyang pisngi. I missed you, sabi ni Lucio, habang iniaabot ang isang maliit na paper bag. Ano ito? Tanong ni Sinag. Just a small gift. Binuksan ito ni Sinag. Isang mamahaling relo ang laman niyon. Nanlaki ang mga mata nito sa gulat. Lucio, hindi mo naman kailangang gawin to. Sobra-sobra na ito. Wala yan kumpara sa kaligayahang binibigay mo sa akin. Sinserong sabi ni Lucio. Yumakap si Sinag sa kanya ng mahigpit. Salamat, love.
Pero kahit wala ang mga ito, masaya na ako sa'yo. Ang mga salitang iyon ang kailangan niyang marinig. Iyon ang patunay na nagkakamali ang kanyang ina. Sa sobrang tuwa at pagmamahal, hindi na napigilan ni Lucio ang sarili. Maghanda ka sa darating na Sabado, my love. Bulong niya habang yakap pa rin ito. I've booked the entire restaurant, hubby, for us. Ibibigay ko sa iyo ang isang gabi na hinding-hindi mo malilimutan. Ngumiti si Sinag, ngunit sa likod ng nanggiting iyon, nakita ni Lucio ang isang bahagyang pagbabago sa mga mata nito. Isang kislap na hindi niya mawari, isang pinaghalong gulat at kaba? Marahil ay dahil sa excitement na isip niya. The entire restaurant? Para sa ating dalawa lang? Gulat na tanong ni Sinag. Tumango si Lucio tuwang-tuwa sa reaksyon nito. Gusto kong maging perpekto ang lahat. May malaki akong sorpresa para sa'yo sa gabing iyon. Hinawakan ni Sinag ang kanyang mga kamay. Lucio, you're too much. Pero, I'm so excited. I can't wait. Sa mga sandaling iyon, habang hawak ang mga kamay ni Sinag at nakikita ang saya sa mga mata nito, lalong nabuo ang desisyon ni Lucio. Patutunayan niya sa kanyang ina at sa buong mundo na ang pag-ibig niya kay Sinag ang pinakatotoong bagay sa kanyang buhay. Hindi niya alam na ang anunsyo niya ay hindi lang hudyat ng isang sorpresa, kundi isang countdown. Isang deadline para sa isang lihim na mas malaki kaysa sa kanyang inaakala. Isang lihim na maaaring sumira sa perpektong mundong kanyang binuo. Habang pauwi na si Lucio, muli niyang tiningnan ang larawan ni Sinag sa kanyang telepono. Ngumiti siya. Malapit na, my love. Bulong niya sa sarili. Malapit na nating simulan ang ating habang buhay. Sa kabilang banda ng syudad, sa isang madilim na apartment, si Sinag del Mundo ay hindi nakangiti. Ang mamahaling relong bigay ni Lucio ay nakapatong sa mesa, tila isang malamig at mabigat na paalala. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nagdadial siya sa kanyang telepono. May problema tayo, sabi niya, sa boses na puno ng takot sa kausap sa kabilang linya. Binigyan niya ako ng deadline. Sa Sabado, plano niyang mag-propose. 10 milyon. Ang halaga ay parang isang malaking bato na bumagsak sa tahimik na lawa ng Villa Esperanza. Para sa isang Montesillo, ang 10 milyon ay hindi maliit, ngunit hindi rin ito isang halaga na ikababagsak ng kanilang imperyo. Ngunit hindi ang numero ang gumugulo sa isip ni Hiraya. Ito ay ang kahulugan sa likod nito. Masyadong malaki ang halaga para sa isang simpleng sugarol lang aysay, sabi ni Hiraya, habang naglalakad pabalik-balik sa kanyang silid-aklatan. Gabi na, ngunit ang kanyang isipan ay mas alerto kaysa dati. Ang mga loan shark ay hindi nagpapautang ng ganito kalaki sa isang tulad ng kapatid ni Sinag nang walang malakas na kolateral o maliban na lang kung ang kolateral ay hindi isang bagay, kundi isang tao. Ang ibig ninyong sabihin, senyora, si Miss Sinag? Tanong ni Dalisay. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Si Sinag ang kanilang puhunan. Siya ang kanilang susi para makapasok sa yaman ng mga Valderrama. Sagot ni Hiraya. Tumigil siya sa paglalakad at humarap sa salamin. Ang pagod sa kanyang muka ay halata na, ngunit ang apoy sa kanyang mga mata ay mas nagliliyab pa. Hindi na ito isang simpleng investigasyon. Kailangan natin ng tulong. Kinuha niya ang isang lumang address book mula sa isang nakatagong drawer. Mga pangalan at numero na matagal na niyang hindi tinitingnan, mga koneksyon mula sa mundo ng kanyang yumaong asawa. Isang mundong mas masalimuot at mapanganib. Nagdial siya ng isang numero. Cesar? Si Hiraya Montesillo ito. Ang gabi ay malamig at ang eskinita kung saan sila nagkita ay madilim at mabaho. Ito ay isang mundong malayong-malayo sa kinangnang Villa Esperanza. Naghihintay si Hiraya sa loob ng kanyang kotse habang si Dalisay ay nakatayo sa labas. Puno ng kaba. Maya-maya, isang anino ang lumitaw mula sa dilim.
Isang lalaking may katandaan na payat at may mga matang tila nakikita ang lahat. Si Mang Cesar, isang pribadong investigador na kilala sa kanyang husay at pagiging diskreto, walang paligoy-ligoy. Inabot ni Hiraya ang isang sobre na naglalaman ng pangalan ni Marco del Mundo at ang paunang bayad. Alamin mo ang lahat. Utos ni Hiraya. Sino ang nagpapautang sa kanya? Hindi ang pangalan ng kumpanya. Gusto kong malaman ang pangalan ng taong nasa likod nito. Tumango lang si Mang Cesar, kinuha ang sobre at naglaho pabalik sa dilim na parang bula. Makalipas ang 2 araw ng pananabik at walang tulog na mga gabi, isang text message ang dumating kay Hiraya. Muelle de la Reina, 11 p.m., mag-isa. Sa loob ng sasakyan na nakaparada sa madilim na pantalan, ang hangin ay mabigat sa tensyon. Inabot ni Mang Cesar ang isang makapal na brown envelope kay Hiraya. Nasa loob na niyan ang lahat, Doña Hiraya. Sabi nito, mga kopya ng loan agreement, bank transfers. Isang shell corporation ang ginamit nila, nakarehistro sa ibang bansa. Malinis ang kanilang trabaho. Pero may pangalan. Kiit ni Hiraya. May isang pangalan na lumabas sa pinakailalim ng isa sa mga dokumento. Isang notaryo. Pero sigurado akong konektado siya. Ang lahat ay nakaturo sa iisang tao. Pagkaalis ni Mang Cesar, nanginginig ang mga kamay ni Hiraya habang binubuksan ang sobre. Sa tabi niya, si Dalisay ay nagbukas ng maliit na ilaw. Ang kanilang mga mata ay mabilis na tumakbo sa mga hilera ng mga numero at legal na termino. Tama si Cesar. Halos imposible itong i-trace. Wala, senyora. Puro pangalan ng kumpanya. Sabi ni Dalisay, ang kanyang boses ay nababalot ng pagkabigo. Tingnan mong maigi, Isay. Bawat pirma, bawat letra. At doon, sa pinakahuling pahina, sa isang bahagi na halos hindi na mabasa, nakita ito ni Dalisay. Isang maliit na pirma sa ibabaw ng isang pangalan. Eto, senyora, sabi ni Dalisay, itinuturo ang pangalan. Binasa niya ito ng malakas. Ang bawat pantig ay tila isang dagundong sa loob ng tahimik na kotse. Augusto? Sa pagkarinig ng pangalang iyon, nanigas si Hiraya sa kanyang kinauupuan. Ang kanyang mukha ay biglang namutla na parang nakakita ng isang multo. Ang hangin ay tila nawala sa kanyang mga baga at ang lamig ng gabi ay biglang tumagos hanggang sa kanyang mga buto. Ang pangalan ay parang lason sa kanyang pandinig, isang pangalang matagal na niyang ibinaon sa pinakamadilim na sulok ng kanyang alaala. Nanginginig ang kanyang boses, halos isang bulong na lamang nang nagsalita siya. De Silva. Ulit niya, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa kawalan, sa isang nakaraang puno ng sakit at pagtataksil. Ang mortal na kaaway ng yumaong asawa ko. Mamuks, ang pangalang Augusto de Silva ay isang lason na dahan-dahang gumapang sa sistema ni Hiraya habang binabaybay nila ang daan pauwi mula sa pantalan. Ito ay isang multo mula sa nakaraan na akala niya ay tuluyan ng nailibing kasama ng kanyang asawa. Bumalik sa kanyang alaala ang isang gabi, maraming taon na ang nakalipas. Nakaupo ang kanyang yumaong asawa, si Ricardo, sa parehong library kung saan siya nagdesisyon na simulan ang lahat ng ito. Ang mukha nito ay pagod, ang mga balikat nito ay mabigat. Mag-ingat ka sa taong iyon, Hiraya, sabi ni Ricardo. Ang boses nito ay puno ng babala. Si Augusto de Silva. Siya ay isang ahas. Ngumiti siya sa iyong harapan, ngunit sa likod mo, handa na ang kanyang kamandag. Si de Silva at Ricardo ay dating mag-best friends, magkasosyo sa kanilang unang negosyo. Ngunit tinraidor ni de Silva si Ricardo, ninakaw ang kanilang mga ideya at halos dalhin ng pamilya Montesillo sa bingit ng pagbagsak. Sa huli, nanalo si Ricardo, ngunit ang sugat ng pagkakanulo ay hindi na kailanman gumaling. At ngayon, ang ahas na yon ay bumalik. At ang kamandag nito ay nakatutok, hindi sa kanya,
kundi sa kanyang anak. Biglang nagkaroon ng kahulugan ang lahat. Ang 10 milyon. Ang desperasyon ni Sinag. Hindi ito simpleng pangingikil. Ito ay isang plano ng paghihiganti na matagal at maingat na binuo. Si Sinag ay hindi ang mangangaso. Siya ay ang pain. Isang magandang pain na inihagis ni De Silva upang sirain si Lucio mula sa loob. Ang plano ay hindi lamang ang makuha ang pera ng mga Valderrama. Ito ay ang wasakin ang pangalan, ang karangalan, at ang puso ng nag-iisang tagapagmana nito. Isang bagong klase ng takot ang bumalot kay Hiraya. Ito ay hindi na lamang pag-aalala para sa kayamanan ng kanyang anak, kundi para na rin sa kanyang kaligtasan. Si Augusto de Silva ay hindi isang simpleng kaaway sa negosyo. Siya ay isang demonyong walang kaluluwa. Kinabukasan, ang pagtatrabaho sa kusina ng restaurant hobby ay tila isang bangungot. Ang bawat kalampag ng plato, ang bawat sigaw ng chef, ay nagpapatala sa kanyang nerbiyos. Ngayon, ang kanyang misyon ay doble na. Kailangan niyang bantayan si Sinag at kailangan niyang alamin kung ano ang susunod na hakbang ni De Silva. Dumating na naman ang oras ng pananghalian. Gaya ng inaasahan, magkasamang dumating sina Lucio at Sinag, ang perpektong magkasintahan. Ngunit ngayon, sa mga mata ni Hiraya, ang kanilang paraiso ay may nakatagong ahas, at ang ahas na yon ay si Sinag. Habang nag-uusap sila at nagtatawanan, pinanood sila ni Hiraya mula sa kanyang sulok. Tinitingnan niya ang bawat kilos ni Sinag, hinahanapan ng kahit anong senyales. Ngunit magaling ito, napakagaling, isang perpektong aktres, at saka tumigil ang kanyang mundo. Isang lalaking nasa edad 60, matikas sa kanyang mamahaling suit, ang pumasok sa restaurant. Ang kanyang buhok ay medyo puti na, ngunit ang kanyang tindig ay puno ng kapangyarihan. Ngumiti siya sa staff na sumalubong sa kanya. Isang ngiting kagalang-galang at kaakit-akit. Ngunit kilala ni Hiraya ang nangiting iyon. Ito ang ngiti ng isang lobo na nagaanyong tupa. Si Augusto de Silva. Nanlamig ang mga kamay ni Hiraya. Napakapit siya sa lababo upang suportahan ang kanyang sarili. Anong ginagawa niya dito? Naglakad si De Silva na parang pag-aari niya ang lugar. At pagkatapos, sa isang hindi sinasadyang pagkakataon, ang kanyang landas ay dumaan sa tabi mismo ng mesa ni Lucio. Lucio Valderrama. Hiho, ikaw na ba yan? Sabi ni De Silva. Ang kanyang boses ay malumanay at nagpapanggap na nagulat. Lumingon si Lucio. Mr. De Silva, good afternoon po. What a surprise. Tumayo siya upang kamayan ito, isang kilos ng purong respeto sa negosyo. Si Lucio, na walang alam sa madilim na nakaraan, ay kilala lamang si De Silva bilang isa sa mga bigating pangalan sa industriya. Ang laki mo na, iho, sabi ni De Silva, tinatapik ang balikat ni Lucio. Ang huli kong kita sa'yo ay paslit ka pa lamang. Ang iyong ama, he would have been so proud of you. Naramdaman ni Hiraya ang pamilyar na kamandag sa mga salitang iyon. Ang paggamit sa alaala ng kanyang asawa ay isang kabastusan. Pagkatapos ay ibinaling ni De Silva ang kanyang atensyon kay Sinag. At sino naman itong magandang binibini? Sir, this is my fiancé, Sinag del Mundo. Buong pagmamalaking ipinakilala ni Lucio. Inilahad ni De Silva ang kanyang kamay. Isang karangalan, Hija. Kinuha ni Sinag ang kamay nito. The honor is all mine, Mr. De Silva. Sa mga mata ng lahat, ito ay isang simpleng pagbati. Ngunit para kay Hiraya, na nakatitig mula sa bintana ng kusina na tila isang lawin, ang eksena ay sumisigaw ng panganib. Nakita niya ito. Isang saglit lamang, ngunit sapat na. Ang bahagyang paghigpit ng hawak ni De Silva sa kamay ni Sinag. Ang halos hindi mahahalata, ngunit nagbabantang tingin sa kanyang mga mata na nagsasabing, sumunod ka sa plano. At ang mabilis na pag-iwas ng tingin ni Sinag
Isang senyales ng takot at pagpapasakop. Binitiwan ni De Silva ang kamay nito at muling ngumiti. Well, hindi ko na kayo iistorbohin. Enjoy your lunch. Tumalikod na ito at naglakad patungo sa sarili nitong mesa sa kabilang panig ng restaurant. Si Lucio ay umupo muli. Walang kamalay-malay sa lason na dumaan sa kanilang paraiso. Ngunit si Hiraya ay hindi na mapakali. Ang ahas ay nasa loob na ng bahay. Bago umupo sa kanyang mesa, may ginawa si De Silva na nagpatindig sa lahat ng balahibo sa katawan ni Hiraya. Lumingon ito at ang kanyang tingin ay hindi napunta kay Lucio o kay Sinag. Ang kanyang mga mata ay dumiretso sa bintana ng kusina, sa madilim na sulok kung saan nakatayo si Hira. Nagkatitigan sila. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng tao sa paligid. Tanging sila na lang dalawa. Alam niya paano hindi sigurado si Hiraya. Ngunit sa paraan ng pagtingin nito sa kanya, isang tinging mapanuri, mapang-asar, at puno ng tagumpay. Alam ni Hiraya na alam ni Augusto de Silva kung sino siya. Pagkatapos, sa isang kilos na nagpabilis ng tibok ng kanyang puso, dahan-dahang ngumiti si de Silva. Hindi isang nangiting magalang, kundi isang nangiting demonyo. Isang ngiti na nagsasabing, nakikita kita, alam ko ang laro mo, at mananalo ako. Ang mamahaling relong bigay ni Lucio ay tila isang posas na kumikinang sa kanyang pulsuhan. Malamig, mabigat, isang paalala ng kanyang ginintuang kulungan. Si Sinag del Mundo ay nakaupo sa gilid ng kama sa kanyang maliit ngunit magandang apartment, isang lugar na binayaran din ng pera ni Lucio. Dito, malayo sa mga mata ng mga Montesillo at Valderrama, wala ang malaanghel ng ngiti. Wala ang mahinhing kilos. Ang natitira lamang ay isang babaeng pagod, takot, at nasa bingit ng pagkasira. Tumunog ang kanyang telepono. Sa screen, ang pangalan ng kanyang kapatid, Marco. Huminga siya ng malalim bago sagutin. Ate. Ang boses sa kabilang linya ay basag at puno ng takot. Nandito na naman sila. Sinasabi nila, kung hindi ako makakabayad bukas, puputulin daw nila ang... Tumigil ka! Putol ni Sinag. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pinaghalong galit at awa. Marco, ilang beses ko bang sinabi sa'yo na tigilan mo na yan? Saan na naman napunta ang perang pinadala ko? Naubos, ate. Akala ko makakabawi ako. Napapikit si Sinag, pinipigilan ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Ito ang kanyang paulit-ulit na bangungot. Gagawan ko ng paraan, sabi niya. Ang bawat salita ay tila lason sa kanyang dila. Huwag kang gagawa ng kahit anong katangahan, magtago ka lang. Pagkatapos ng tawag, ibinato niya ang telepono sa kama. Ang pagmamahal niya sa kapatid, ang kanyang pinakamalaking kahinaan. At alam na alam iyon ni Augusto de Silva. Kinabukasan, nagkita sila sa isang tahimik na sulok ng lobby ng isang 5-star hotel. Si de Silva ay kalmadong humihigop ng kanyang kape na para bang isa lamang silang ordinaryong mag-ama na nag-uusap. Nabalitaan kong nalalapit na ang iyong malaking araw. Simula ni de Silva, isang malamig na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Kailangan ko ng pera. Ngayon na, sabi ni Sinag, walang paligoy-ligoy. Ang lahat ay nasa tamang panahon, Hija, sagot nito. Pero bago ang gantimpala, kailangan mo munang tapusin ang iyong trabaho. Inilapag ni de Silva ang isang maliit at itim na USB flash drive sa mesa. Dahan-dahan niya itong itinulak palapit kay Sinag. Ano yan? Ang susi sa ating tagumpay, sabi ni de Silva. Nasa opisina ni Lucio sa loob ng kanyang mansyon ang isang safe. Alam kong alam mo kung paano ito buksan. Sa loob niyon ay ang kanyang personal na laptop. Kopyahin mo ang lahat ng files sa folder na may pangalang Valderrama Prime Investments. Kailangan ko yan bago mag-Sabado. Nanlamig si Sinag. Imposible, palagi siyang naroon.
Sumandal si De Silva. Ang kanyang mga mata ay nagdilim. Walang imposible sa isang taong desperado, sinag. Kumusta na pala si Marco? Nabalitaan kong mahilig siya sa kanyang mga daliri. Sayang naman kung mababawasan. Ang banta ay malinaw. Isang patak ng pawis ang tumulo mula sa noo ni Sinag. Wala siyang pagpipilian. Kinuha niya ang USB at mabilis na umalis. Nang gabing iyon, nasa mansyon siya ni Lucio. Nagdahilan siyang gusto niyang manatili doon. Si Lucio, na puno ng pagmamahal, ay walang anumang pagdududa. Hating gabi na. Pumasok si Sinag sa silid ni Lucio. Natutulog ito ng mahimbing. Ang mukha ay payapa at walang kamalay-malay sa ahas na nasa tabi niya. Sa isang sandali, pinanood niya ito. Nakita niya ang kabutihan sa mukha nito, ang sinseridad na alam niyang totoo. Isang maliit na tinig sa kanyang isipan ang bumulong. Tumakas ka na. Iwanan mo na ang lahat ng ito. Magsimula kang muli. Halos maniwala na siya sa tinig na yon. Dahan-dahan niyang hinaplos ang pisngi ni Lucio. Paano kung totoo na lang ang lahat ng ito? Biglang nag-vibrate ang kanyang telepono sa bulsa. Isang text message mula kay De Silva. Ang mensahe ay maikli ngunit brutal. Orasan lang ang tumatakbo, hindi ang utang ng kapatid mo. Lahat ng pag-aalinlangan, lahat ng katiting na guilt ay naglaho na parang abo. Napalitan ito ng isang malamig at matigas na resolusyon. Ang mukha ng kanyang kapatid na puno ng takot ang lumitaw sa kanyang isipan. Wala nang atrasan. Dahan-dahan siyang tumayo, bawat kilos ay maingat upang hindi makalikha ng ingay. Lumabas siya ng silid at nagtungo sa library kung saan naroon ang opisina ni Lucio. Ang buong bahay ay tahimik, tanging ang tunog lamang ng tibok ng kanyang puso ang kanyang naririnig. Nakatayo siya ngayon sa harap ng isang malaking pader na puno ng mga libro. Sa likod nito, alam niya, ay ang nakatagong safe. Hinanap niya ang librong minsang itinuro sa kanya ni Lucio bilang isang biro. Isang lumang kopya ng The Count of Monte Cristo. Hinila niya ito. Isang mahinang tunog ng mekanismo ang narinig at ang isang bahagi ng estante ay dahan-dahang umusog. Inilalantad ang isang bakal na pinto ng safe. Huminga siya ng malalim. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang inilalapat sa digital keypad. Naalala niya ang pag-uusap nila ni Lucio isang gabi habang nagiinuman sila ng alak. Ano bang password mo dito, love? Baka naman birthday ko? Biro ni Sinag noon. Ngumiti si Lucio. Mas importante pa sa birthday mo at mas importante pa sa birthday ko. Tumingin ito sa kanya ng may pagmamahal. This is something that I will never forget kasi kung wala siya, wala ako. Hindi niya naintindihan noon, pero sa kakatanong sa mga kasambahay at sa pag-oobserba nalaman niya ang sagot. Ang mga daliri niya ay nagsimulang mag-type ng mga numero. 0815, August 15, ang kaarawan ni Doña Hiraya Montecillo. Isang berdeng ilaw ang umilaw. Isang mahinang click ang narinig. Bumukas ang pinto ng safe. Wala ng oras. Ang mga salitang yon, ang tanging laman ng isipan ni Hiraya. Ang nangiti ni Augusto de Silva sa restaurant ay isang deklarasyon. Ang laro ay tapos na. Hindi na niya kayang maging anino sa kusina habang ang kanyang anak ay dahan-dahang nilalason. Ang araw ng panukala ni Lucio ay sa Sabado. Ilang araw na lang iyon. Kailangan niyang kumilos ngayon. Hindi na siya nagabalang mag-ayos o magsuot ng kanyang karaniwang eleganteng kasuotan. Mula sa Villa Esperanza, suot lamang ang isang simpleng blusa at pantalon, ang buhok na bahagyang magulo, at ang mga mata na may bakas ng walang tulog na mga gabi. Nagmaneho siya patungo sa puso ng imperyo ng kanyang anak, ang Valderrama Prime Holdings. Ang mga empleyado sa lobby ay nagulat nang makita siya. Yumuko sila bilang paggalang, ngunit ang kanilang mga mata ay puno ng pagtataka. Hindi ito ang Doña Hiraya na kilala nila. Mukha siyang pagod, balisa, at tila pasan ang buong mundo sa kanyang mga balikat. Dire-diretso siyang naglakad,
Patungo sa executive elevator, hindi pinapansin ang mga bumabati. Pagdating niya sa opisina ni Lucio, hinarang siya ng sekretarya nito. "Good morning po, Ma'am Hiraya. May meeting po si Sir Lucio." "Kanselahin mo." Utos ni Hiraya. Ang kanyang boses ay walang bahid ng pag-aalinlangan. "Pero ma'am, importante po ito." "Mas importante ako," sabi ni Hiraya, at nilagpasan niya ang babae. Binuksan niya ang malaking pinto ng opisina ni Lucio nang walang katok-katok. Natigilan si Lucio sa gitna ng pakikipag-usap sa telepono. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng sunod-sunod na emosyon. Gulat, pagkalito at sa huli, pagkainis. "I'll call you back," sabi niya sa kausap at mabilis na ibinaba ang telepono. "Ma, anong ginagawa mo dito? At bakit ganyan ang itsura mo?" Tanong niya. Tinitingnan ang kanyang ina mula ulo hanggang paa. Isinara ni Hiraya ang pinto. Hinarap niya ang kanyang anak. Ang dibdib niya ay puno ng sakit at pagmamahal. Sa ilalim ng ilaw ng marangyang opisina, sa harap ng lahat ng simbolo ng tagumpay ni Lucio, inilapag niya ang isang folder sa ibabaw ng makintab na mesa nito. "Lucio, pakinggan mo ako." Simula niya, ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit may bigat. "Ginawa ko ang isang bagay na hindi mo maiintindihan, ngunit ginawa ko ito dahil mahal kita." Binuksan ni Lucio ang folder, ang kanyang mukha ay puno pa rin ng pagdududa. Ang una niyang nakita ay ang mga litrato. Mga litratong kuha mula sa CCTV ng restaurant. Si Sinag, na galit habang sinisigawan ang umiiyak na waitress. Ang kanyang mukha, na walang pagkukunwari, ay puno ng pagmamataas at kalupitan. "Ano to, ma? Bakit mo siya pinapaimbestigahan?" Hindi sumagot si Hiraya. Hinayaan niya lang itong magpatuloy. Sunod na nakita ni Lucio ang mga dokumento. Ang ulat tungkol kay Marco Del Mundo at ang 10 milyong utang nito. "Anak, ginagamit lang siya," sabi ni Hiraya. Ang kanyang boses ay nagsimulang manginig. "May nagmamanipula sa kanya. May naguutos sa kanya na saktan ka." At pagkatapos, inilabas ni Hiraya ang huling piraso ng ebidensya. Isang litrato ni Augusto de Silva. "Kilala mo ba siya, Lucio?" Tumingin si Lucio sa litrato. Pagkatapos ay sa kanyang ina. Isang malamig na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Isang tawang walang saya, puno ng kabiguan. "Si Mr. De Silva? Paano to? Isang joke? Dahil lang sa matagal na ninyong alitan ng pamilya nila, idadamay mo siya dito. Idadamay mo si Sinag sa mga walang basehang akusasyon mo?" "Hindi ito walang basehan, Lucio." Giit ni Hiraya. Ang kanyang boses ay tumaas na. Siya ang nasa likod ng utang ng kapatid ni Sinag. Siya ang nagpadala kay Sinag sa buhay mo. Pain lang siya, anak. Isang pain para sirain ka. Tumayo si Lucio. Ang kanyang mga kamay ay ikinuyom sa galit. Ang pagmamahal sa kanyang mga mata ay napalitan ng sakit at pagtataksil. Hindi ako makapaniwala," sabi niya, umiiling. "Hindi ko akalain na kaya mong gawin ito, ma. Ang siraan ng babaeng mahal ko, ang dungisan ng pangalan niya, dahil lang sa hindi mo siya gusto? Hindi totoo yan, Lucio. Buksan mo ang mga mata mo." "Ako? Ako ang bulag!" Sigaw ni Lucio pabalik. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong opisina. "Ikaw ang bulag, ma. Bulag ka sa katotohanan na masaya na ako, na may natagpuan na akong taong bubuo sa buhay ko. Hindi mo ba kayang makita na masaya ang anak mo? O hindi mo lang matanggap na hindi na ikaw ang sentro ng mundo ko?" Bawat salita ay isang punyal sa puso ni Hiraya. Tumulo ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan. "Anak, parang awa mo na." Pakiusap niya, ang kanyang boses ay basag na. Ngunit si Lucio ay hindi na nakikinig. Ang sakit ng pag-aakalang tinatraidor siya ng sariling ina ay mas matimbang kaysa sa anumang ebidensya. Naglakad siya patungo sa pinto. "Tapos na tayo, ma."
Sabi niya, ang kanyang boses ay malamig na ngayon, walang emosyon. Huminto siya sa may pinto at lumingon sa huling pagkakataon. Ang kanyang mga mata ay puno ng pinal na desisyon. Simula ngayon, wala na akong ina, sabi niya. Ang bawat salita ay tila isang hatol ng kamatayan para kay Hiraya. Pumili ka na, ma. Ako o ang mga kasinungalingan mo. Pagkatapos ay tumalikod siya at lumabas. Isinasara ang pinto sa likuran niya. Ang mahinang pagklik ng pinto ay ang pinakamasakit na tunog na narinig ni Hiraya sa buong buhay niya. Naiwan siya ng mag-isa sa gitna ng malawak at malamig na opisina. Napapaligiran ng mga ebidensya ng katotohanan na walang sino mang naniwala. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Ang kanyang puso ay literal na dinudurog. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Doña Hiraya Montesillo ang tunay na kahulugan ng kabiguan. Talo siya. Ang galit ay isang apoy. Mabilis itong sumiklab, nagliliyab ng todo, at pagkatapos ay dahan-dahang namamatay, nag-iiwan ng abo at ng isang malamig na espasyo. Sa loob ng kanyang mamahaling sasakyan, habang binabaybay ang kahabaan ng EDSA ng walang tiyak na patutunguhan, naramdaman ni Lucio ang paglamig na yon. Ang init ng galit na naramdaman niya sa opisina kanina ay napalitan ng isang nakakabinging katahimikan. Ang mga salita niya sa kanyang ina, "Wala na akong ina," ay umalingaw sa kanyang isipan, hindi na bilang isang sigaw ng tagumpay, kundi bilang isang masakit na dagundong. Ginawa ba niya ang tama? Oo. Pinili niyang protektahan ang babaeng mahal niya mula sa isang di makatarungang akusasyon. Pinili niya ang kanyang sariling kaligayahan. Ngunit habang paulit-ulit niyang kinukumbinsi ang sarili, ang mga imahe mula sa folder na dala ng kanyang ina ay kusang lumilitaw sa kanyang isipan na parang mga multo. Ang mukha ni Sinag habang sinisigawan ng waitress, puno ng galit. Isang mukhang hindi pa niya kailanman nakita. Ang pangalan ni Augusto de Silva. Isang pangalang alam niyang may mabigat na kasaysayan sa kanilang pamilya. Hindi. Imposible. Bulong niya sa sarili. Ang mga kamay ay humihigpit sa manibela. Gawa-gawa lang yun ni Mama. Desperada lang siyang sirain kami. Ngunit isang buto ng pagdududa, maliit at matigas, ang naitanim na. At gaano man niya subukang iwaksi, nagsimula na itong mag-ugat. Kinabukasan, sinubukan niyang maging normal. Pinuntahan niya si Sinag sa apartment nito. Dala ang paborito nitong mga bulaklak. Ngumiti ito, yumakap sa kanya, at sa isang sandali, nawala ang lahat ng kanyang agam-agam. Ito ang kanyang Sinag, ang kanyang anghel. Habang naghahapunan sila, sinubukan niyang buksan ang usapan sa pinakamaingat na paraan. "Love, may nakita akong matagal nang kakilala ni Papa kahapon. Augusto de Silva, kilala mo ba siya?" Tanong din niya. Pinapanood ng maigi ang reaksyon nito. Agad na nagbago ang mukha ni Sinag. Ang ngiti nito ay bahagyang nanigas. "De Silva? Hindi pamilyar ang pangalan. Bakit mo natanong?" "Wala naman. He just seemed familiar," sabi ni Lucio. Biglang binitiwan ni Sinag ang kanyang mga kubyertos. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang mamasa. "Lucio, anong nangyayari? May problema ba? Bakit mo ako tinatanong ng mga ganyan? May sinabi na naman ba ang mami mo?" Ang kanyang boses ay biglang naging mahina at puno ng sakit. "You don't trust me? After everything?" "Hindi, love. Hindi sa ganoon. Kasi ganoon ang nararamdaman ko," sabi nito, tumatayo. "Kung wala kang tiwala sa akin, Lucio, paano tayo magpapakasal?" Tumalikod ito at pumasok sa kanyang silid. Isinasara ang pinto. Naiwan si Lucio sa mesa. Mas lalong naguluhan. Ang reaksyon nito ay sobra. Masyadong mabilis, masyadong madrama. Imbes na mapanatag, mas lalong lumalim ang buto ng pagdududa sa kanyang dibdib. Nang sumunod na araw, habang nasa opisina, tumawag siya kay Sinag para kamustahin ito.
Hello love, kumusta ka na? Okay lang ako. Sagot nito, ang boses ay medyo matamlay pa rin. Nandito ako sa mall kasama si Chloe, trying to unwind. Okay, sige, mag-ingat ka. I love you. I love you too, sabi nito bago ibaba ang tawag. Pagkatapos ng tawag, nag-scroll si Lucio sa kanyang social media feed at doon nakita niya ang isang bagong post. Mula kay Chloe, ang kaibigan ni Sinag, isang litrato ng nag-i-snow na tanawin. Ang caption, "Finally, a much-needed vacation here in Switzerland." Ang post ay ginawa 10 minuto lang ang nakalipas. Nanigas si Lucio sa kanyang kinauupuan. Imposibleng magkasama sila ni Sinag sa mall. Isang kasinungalingan, isang maliit, simple, ngunit hindi maikakailang kasinungalingan. Biglang nag-iba ang lahat. Ang buto ng pagdududa ay hindi na isang buto. Isa na itong halamang gumagapang, sinasakop ang kanyang isipan, kinakain ang kanyang tiwala. Kinuha niya ang kanyang telepono. Ang plano para sa Sabado ay tuloy pa rin. Ang perpektong gabi ng panunukala ay magaganap pa rin. Ngunit may isang maliit na pagbabago. Idinayal niya ang numero ng general manager ng Restaurant Hubby. "Roberto," sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat ng bakal. "May ipapagawa ako sa iyo para sa reservation ko sa Sabado. Isang bagay na kailangan manatiling confidential." "Ano po iyon, Sir Lucio?" "Kailangan mong maglagay ng isang maliit at high-fidelity audio recorder sa ilalim ng VIP table na inireserba ko. Siguraduhin mong hindi ito makikita. Gusto kong marinig ang lahat." Pagkababa ng telepono, muli niyang binuksan ang drawer ng kanyang mesa. Kinuha niya ang itim na velvet box. Dahan-dahan niya itong binuksan. Tinititigan ang kumikinang na diamante. Ang sing-sing na dati simbolo ng kanyang walang hanggang pag-ibig at tiwala ay simbolo na ngayon ng kanyang huling pagsubok. Isang pain para sa isang katotohanang maaring sumira sa kanya ng tuluyan. Tinitigan niya ang sing-sing at sa unang pagkakataon, isang tanong ang malinaw na nabuo sa gitna ng kanyang naguguluhang isipan. Isang tanong na puno ng takot at pait. Sino ka ba talaga, Sinag? Ang Restaurant Hubby ay hindi kailanman naging ganito kaganda at katahimik. Ang buong lugar ay para lamang sa kanila. Daan-daang kandila ang nakasindi. Ang kanilang liwanag ay sumasayaw sa mga dingding. Sa gitna, isang mesa para sa dalawa na papalibutan ng mga puting rosas, ang paborito ni Sinag. Isang solo violinist ang tumutugtog sa isang sulok. Ang musika ay pumupuno sa hangin ng pangako at pag-ibig. Ito ay isang perpektong gabi, isang perpektong kasinungalingan. Pumasok si Sinag, suot ang isang kumikinang na evening gown. Ang kanyang mukha ay nagliliwanag sa saya. Para sa kanya, ito ang gabi ng kanyang tagumpay, ang katuparan ng lahat ng kanyang mga plano. "Lucio, this is breathtaking," sabi niya, halos maiyak sa tuwa. Ngumiti si Lucio. Ito ang pinakamahirap na ngiting ginawa niya sa buong buhay niya. Isang ngiti na hindi umaabot sa kanyang mga mata. Sa ilalim ng kanyang perpektong suit, ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, hindi dahil sa pananabik, kundi dahil sa tensyon. Sa kanyang bulsa, ang kanyang telepono ay konektado sa isang maliit na earpiece na halos hindi nakikita. Sa ilalim ng mesa, ang isang maliit na itim na aparato ay tahimik na naghihintay. "Wala ito, my love," sabi niya. Hinila ang upuan para kay Sinag. "Anything for you." Ang hapunan ay isang obra maestra ng pagkukunwari. Nag-usap sila, nagtawanan. Ikinuwento ni Lucio ang mga masasayang alaala nila, ang kanilang mga pangarap para sa hinaharap. Bawat salita niya ay matamis. Bawat kilos niya ay puno ng pagsamba. Ginampanan niya ang papel ng isang lalaking umiibig ng walang hangganan at ginawa niya ito ng walang kapintasan. Naniwala si Sinag, bawat segundo
mas lalo siyang nakukumbinsi na hawak na niya si Lucio sa kanyang mga palad. Ang pag-aalinlangan nito noong nakaraang araw ay tila isang malayong alaala na lamang. "Lucio, I'm the luckiest woman in the world," sabi ni Sinag. Ang kanyang mga mata ay nangingilid sa luha ng kaligayahan. "No, my love," sagot ni Lucio. Inaabot ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng mesa. "Ako ang masuwerteng lalaki." Pagkatapos ng kanilang pangunahing pagkain, tumayo si Lucio. "Ito na." "Excuse me for a moment, my love," sabi niya. "May isa lang akong kailangang tawagan. Isang mabilis na tawag lang, I promise. Huwag kang aalis dyan." Hinalikan niya ito sa noo. "Okay, bilisan mo," nakangiting sabi ni Sinag. Naglakad si Lucio palayo sa mesa, patungo sa isang direksyon kung saan hindi siya makikita ni Sinag. Ngunit hindi siya nagpunta sa banyo o sa labas. Pumasok lamang siya sa isang madilim na pasilyo, sapat na malayo upang hindi mapansin, ngunit sapat na malapit upang manatiling konektado. Inilagay niya ang earpiece sa kanyang tainga. Ang buong mundo ay biglang nawala. Ang tanging naririnig na lamang niya ay ang mahinang tunog mula sa mikropono sa ilalim ng kanilang mesa. Isang minuto ng katahimikan. Marahil ay umiinom lamang si Sinag ng kanyang alak. Pagkatapos, narinig niya ang mahinang tunog ng pagdial sa telepono. Ang kanyang puso ay nagsimulang dumagundong. "Hello?" Ang boses ni Sinag. Hindi na ito ang malambing na boses na narinig niya kanina. Ito ay mabilis, mababa, at puno ng pananabik. Isang boses ng lalaki ang sumagot mula sa kabilang linya. Isang boses na hindi pamilyar kay Lucio. "Tapos na ba?" "Malapit na," sagot ni Sinag. "He's completely fooled. Ang galing kong umarte, di ba? The proposal is happening any minute now." Napatigil sa paghinga si Lucio. Ang bawat salita ay isang matulis na karayom na tumutusok sa kanyang mga tainga. "Good. Nakuha mo na ba ang files?" "Kaninang umaga pa. I'll give them to you tomorrow, after he gives me the ring." Narinig ni Lucio ang isang mahinang tawa mula sa kabilang linya. Pagkatapos ay nagsalita si Sinag, at ang mga sumunod niyang salita ang tuluyang dudurog sa puso ni Lucio Valderrama. Oo, nakuha ko na ang tiwala niya, ang tanga-tanga niya. Akala niya totoong pag-ibig ito. Pagkatapos ng kasal, atin na ang lahat. At si Doña Hiraya, makikita niya kung sino ang tunay na reyna. Sapat na. Dahan-dahang tinanggal ni Lucio ang earpiece. Ang kanyang mukha ay wala ng emosyon. Isang blankong canvas kung saan nabura ang lahat ng pag-ibig, lahat ng tiwala, lahat ng saya. Ang natira na lamang ay isang malamig, basag, at mapait na katotohanan. Naglakad siya pabalik sa mesa. Nakangiti si Sinag nang makita siyang papalapit. "Ang tagal mo naman, love." Hindi sumagot si Lucio. Naglakad siya hanggang sa makarating sa tabi nito. Pagkatapos, sa harap ng nagtatakang mukha ni Sinag, dahan-dahan siyang lumuhod sa isang tuhod. Inilabas niya ang itim na velvet box. Ang mga mata ni Sinag ay kumislap sa tagumpay. Ito na, ang huli at pinakamatamis na sandali. Binuksan ni Lucio ang kahon. Inilalantad ang kumikinang na singsing. Tumingala siya. Ang kanyang mga mata ay walang buhay, malamig na parang yelo. "Bago mo sabihing oo, Sinag," sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may nakatagong panganib. "Maari mo bang sabihin sa akin kung sino ang kausap mo kanina lang?" Ang nangiti sa mukha ni Sinag ay unti-unting naglaho, na parang isang imahe na binubura sa buhangin. Napalitan ito ng pagkalito. Pagkatapos ay ng isang pilit na tawa. "Love, what kind of joke is this?" sabi niya, sinusubukang bawiin ang kontrol sa sitwasyon. "Siyempre, wala akong kausap. Ikaw lang ang..." Hindi na niya natapos ang kanyang sasabihin. Dahan-dahang tumayo si Lucio mula sa kanyang pagkakaluhod. Ang kanyang mga kilos ay kalmado, halos mekanikal.
na parang isang taong gumagalaw sa ilalim ng tubig. Kinuha niya ang kanyang telepono mula sa bulsa. Isang pindot lang at kumonekta ito sa sound system ng buong restaurant. Sa simula, tanging isang mahinang static ang narinig. Pagkatapos, ang boses ni Sinag, ang boses niya kanina lang, ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng marangyang lugar, malinaw at brutal. Hello? Malapit na. He's completely fooled. Ang galing kong umarte, di ba? Ang bawat salita ay isang bomba na sumasabog sa katahimikan. Ang violinist ay napatigil sa pagtugtog. Ang mga natitirang staff sa gilid ay napatingin, hindi makapaniwala. Ang tanga-tanga niya, akala niya totoong pag-ibig ito. Sa pagkarinig ng mga salitang yon, mula sa sarili niyang bibig, gumuho ang mundo ni Sinag. Ang kulay ay nawala sa kanyang mukha, napalitan ng isang nakakakilabot na putla. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot at kahihiyan. Umiiling siya na para bang kaya niyang itanggi ang isang katotohanang naririnig ng lahat. Pagkatapos ng kasal, atin na ang lahat. At si Doña Hiraya, makikita niya kung sino ang tunay na reyna. Nang matapos ang recording, isang nakabibinging katahimikan ang muling bumalot sa lugar. Napaupo si Sinag sa kanyang silya na parang isang manikang pinutulan ng tali. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig. Ang kanyang pag-arte, ang kanyang mga plano, ang kanyang buong pagkukunwari ay nawasak sa loob lamang ng ilang segundo. Lilucho! Bulong niya, ang kanyang boses ay basag at puno ng luha. I can explain. Pipatawarin mo ako. Pinilit lang nila ako. Ngunit hindi na nakatingin si Lucio sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nakatuon na sa entrada ng restaurant. Isang mabagal at mapang-asar na palakpak ang bumasag sa katahimikan. Mula sa dilim, lumabas si Augusto de Silva. Isang ngangiting demonyo ang nakaguhit sa kanyang mga labi. Bravo, iho. Bravo, sabi niya habang naglalakad palapit sa kanilang mesa. Isang napakagandang pagtatanghal. Tinalo mo pa ang aking maliit na aktres. Hinarap siya ni Lucio. Ang sakit sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang malamig na galit. Sa wakas, ang lahat ng piraso ng palaisipan ay nabuo. Ang kaaway ng kanyang ama. Ang babaeng minahal niya. Lahat ay konektado sa isang malaking plano ng paghihiganti. De Silva, sabi ni Lucio, ang kanyang boses ay mababa at puno ng panganib. You're a ghost that should have stayed in the past. Multo? Tumawa si De Silva. Ako ang bangungot ng ama mo at dapat sana'y magiging bangungot mo rin. Sayang, mas matalino ka pala kaysa sa inaakala ko. O baka naman, nagsumbong na sa'yo ang mahal mong ina? Huwag mong isali ang ina ko dito, mariing sabi ni Lucio. Humakbang siya palapit. Pinoprotektahan si Sinag na ngayon ay humahagulgol na lamang sa kanyang upuan. Sa kabila ng lahat, may isang bahagi sa kanya na nakakaramdam pa rin ng awa sa babaeng naging instrumento lamang ng kasamaan ng iba. Bakit hindi? Siya naman ang nagsimula ng lahat ng ito, hindi ba? Sabi ni De Silva. Pero tapos na ang laro. Natalo ako sa isang round. Pero, Lucio, tandaan mo, hindi pa tapos ang digmaan. Tapos na! Matigas na sagot ni Lucio. Kinuha niya ang kanyang telepono at nag-dial. Security! Meron tayong bisitang kailangan ng umalis. Ang nangiti ni De Silva ay bahagyang nawala. Tiningnan niya si Lucio ng may bagong pagtingin, hindi na bilang isang batang madaling maloko, kundi bilang isang tunay na Valderrama, isang tunay na kaaway. Sige, sabi ni De Silva. Aalis ako, pero isama mo na rin ang basura mo. Itinuro niya si Sinag. Dumating ang mga security personnel. Habang pinapalabas nila si De Silva, si Lucio naman ang lumapit kay Sinag. Hindi niya ito hinawakan.
Tiningnan niya lang ito. Umalis ka na, sabi niya. Ang kanyang boses ay walang emosyon. Habang isinasama ng isa pang security, si Sinag palabas. Lumingon ito sa huling pagkakataon. Ang kanyang mga mata ay puno ng pinaghalong galit, pagsisisi at pait. Isang tingin na hinding-hindi malilimutan ni Lucio. Pagkaalis nilang lahat, naiwan si Lucio na mag-isa. Mag-isa sa gitna ng daan-daang kandila na unti-unti nang nauupos. Mag-isa sa gitna ng mga puting rosas na nagsisimula ng malanta. Mag-isa sa gitna ng mga guho ng isang pag-ibig na kanyang itinayo sa pundasyon ng mga kasinungalingan. Umupo siya sa silya, ang kanyang katawan ay biglang nakaramdam ng sobrang pagod. Tapos na, nanalo siya. Nalaman niya ang katotohanan, ngunit bakit pakiramdam niya ay siya ang natalo? Kinuha niya ang kanyang telepono mula sa bulsa. Tinitigan niya ang screen. Hinanap niya ang isang pangalan sa kanyang contacts. Mama. Ang kanyang mga daliri ay nagtangkang pindutin ang call button, ngunit hindi niya magawa. Paano niya haharapin ang ina na kanyang sinigawan? Ang inang kanyang itinakwil? Ang inang tama pala mula sa simula? Ang bigat ng kanyang mga salita. Wala na akong ina. Ay bumagsak sa kanya na parang isang bundok. Ibinaba niya ang telepono. Sa gabing iyon, sa gitna ng kanyang tagumpay, naramdaman ni Lucio Valderrama ang tunay at absolutong pag-iisa. Tumbi. Ang katahimikan sa Villa Esperanza ay may bigat. Bawat tiktak ng lumang grandfather clock sa pasilyo ay tila isang suntok sa dibdib ni Hiraya. Nakaupo siya sa library, ang parehong lugar kung saan nagsimula ang lahat. Naghihintay. Hindi niya alam kung anong oras na. Hindi na mahalaga iyon. Hindi siya nakaramdam ng tagumpay. Walang kahit katiting na saya sa pagkaalam na tama siya mula sa simula. Dahil alam ng isang ina na ang kanyang pagiging tama ay nangangahulugan ng pagkasugat ng kanyang anak. At sa mga sandaling iyon, ang tanging nararamdaman niya ay ang sakit na nararamdaman ni Lucio, na para bang sarili niya itong kirot. Narinig niya ang mahinang ugong ng isang sasakyan na papalapit sa gate. Tumayo siya, ang kanyang puso ay biglang kumabog ng malakas. Naglakad siya patungo sa malaking pinto ng mansyon. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Pinanood niya mula sa bintana habang ang sasakyan ni Lucio ay dahan-dahang pumarada. Ilang minuto itong nanatili sa loob, hindi gumagalaw. Tila nag-iipon ng lakas o baka naman nilalamon ng kahihiyan. Sa wakas, bumukas ang pinto ng sasakyan. Lumabas si Lucio. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, mukha siyang estranghero. Ang kanyang buhok ay magulo, ang kanyang mamahaling suit ay lukot, at ang kanyang kurbata ay maluwag. Ngunit ang pinakamasakit tingnan ay ang kanyang mga mata. Wala na ang dating kumpiyansa, ang apoy, ang pagmamataas. Ang natira na lamang ay isang malalim at basag na kawalan. Naglakad siya patungo sa pinto. Ang bawat hakbang ay tila mabigat. Binuksan ni Hiraya ang pinto bago pa man niya ito marating. Nagkatitigan sila sa katahimikan. Walang salitang kailangan. Nakikita ni Hiraya sa mga mata ng kanyang anak ang lahat. Ang sakit, ang pagsisisi, ang pagkawasak. At nakita ni Lucio sa mga mata ng kanyang ina ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Hindi galit, hindi panunumbat, kundi isang walang hanggang pag-unawa at pag-aalala. Hindi na napigilan ni Lucio. Ang pader na kanyang itinayo ay gumuho. Ang kanyang mga balikat ay nanghina at isang hikbi ang kumawala mula sa kanyang dibdib. Lumapit si Hiraya at walang salitang ibinuka ang kanyang mga braso. Doon, sa may pintuan ng tahanan na minsan niyang tinalikuran, gumuho si Lucio Valderrama. Isinubsob niya ang kanyang mukha sa balikat ng kanyang ina at humagulgol na parang isang batang nawawala na. Sa wakas ay natagpuan na. Ang lahat ng sakit, lahat ng galit, lahat ng pait
ay lumabas sa anyo ng mga luhang matagal niyang kinimkim. Hinaplos ni Hiraya ang buhok ng kanyang anak. "Shh, anak, nandito na ako." Bulong niya. Ang kanyang sariling mga luha ay dumadaloy na rin sa kanyang mga pisngi. "Nandito na si Mama." Matagal silang nanatili sa ganoong posisyon. Nang humupa na ang pag-iyak ni Lucio, dinala siya ni Hiraya sa loob at pinaupo sa sofa. "Ma," basag ni Lucio sa katahimikan. Ang kanyang boses ay paos. "Patawarin mo ako. I'm so sorry, Ma. Sa lahat ng sinabi ko. Sa lahat." Umiling si Hiraya. "Wala na yun, anak." Umupo siya sa tabi nito. "Patawarin mo rin ako, Lucio. Patawarin mo ako dahil hindi ako nagtiwala sa'yo. Dahil sinubukan kong kontrolin ang lahat sa sarili kong paraan." Tumingin si Lucio sa kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka. "Pero, tama ka, Ma. Tama ka sa lahat. Ang pagiging tama ay walang halaga kung masasaktan naman kita." Malumanay na sabi ni Hiraya. "Ang mahalaga ay nandito ka na. Umuwi ka na." Nag-usap sila hanggang sa ang dilim ng gabi ay unti-unting napalitan ng mapusyaw na liwanag ng umaga. Walang panunumbat, tanging pag-unawa. At sa bawat salitang binitiwan, ang sugat sa pagitan nila ay dahan-dahang naghihilom. Bago tuluyang sumikat ang araw, inaya ni Hiraya si Lucio na tumayo sa balkonahin ng Villa Esperanza, isang lugar kung saan madalas silang magkape ng kanyang yumaong asawa. Magkatabi silang nakatayo. Tahimik na pinapanood ang dahan-dahang pag-akyat ng araw sa abot-tanaw. Ang mga unang sinag nito ay nagpipinta ng kulay ginto at kahel sa kalangitan. Ito ay isang bagong araw. Isang bagong simula. Binasag ni Lucio ang katahimikan. "Ngayon ko lang naintindihan, Ma," sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado na, puno ng isang bagong natuklasang karunungan. Ang tunay na yaman ay hindi ang mga bagay na mayroon tayo, kundi ang mga taong tulad mo na nananatili sa tabi natin. Ngumiti si Hiraya, isang tunay at payapang nangngiti. Hinawakan niya ang kamay ng kanyang anak. Magkahawak kamay, sabay nilang pinanood ang pagsikat ng araw. Ang init nito ay sumisimbolo sa pag-asang dala ng bagong umaga at sa pag-ibig ng isang pamilyang muling nabuo. At dito nagtatapos ang kwento ni na Doña Hiraya at Lucio. Isang mag-inang pinatatag ng pagsubok at muling pinagbuklod ng wagas na pagmamahalan. Mula po sa kaibuturan ng aking puso, isang taos-pusong pasasalamat sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig, sa pagsama sa amin sa bawat kabanata ng kwentong ito. Habang isinusulat ko ang paglalakbay ni na Hiraya at Lucio, naramdaman ko rin ang bigat ng bawat pag-iyak, ang sakit ng bawat pagkakamali, at ang init ng bawat yakap ng pagpapatawad. Hindi po madaling isulat ang sakit ng isang ina na nakikitang naliligaw ng landas ang kanyang anak. Ngunit ito ay isang paalala sa ating lahat ng walang kapantay na lakas ng pagmamahal na nagmumula sa isang pamilya. Sana po, sa pagtatapos ng kwentong ito, ay may naiwang isang maliit na butil ng aral sa ating mga puso. Ang aral na ang pinakamahalagang yaman ay hindi kailanman matatagpuan sa mga material na bagay, kundi sa katapatan at pagmamahal ng mga taong nananatili sa ating tabi sa kabila ng lahat. At higit sa lahat, ang aral na laging may puwang para sa pagpapatawad at laging may pag-asang dala ang bawat bagong umaga. Lubos ko pong ikagagalak na mabasa ang inyong mga saloobin. Ano po ang inyong naramdaman? Kaninong karakter kayo pinaka-nakarelate? Ibahagi po ninyo ang inyong mga komento sa ibaba. Hanggang sa ating susunod na pagkikita sa panibagong kwento ng buhay at pag-ibig. Nagmamahal, Kwentong Damdamin TV.